my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalagi mo ang lagi kong hinihintay. Narinig kami sa Santo Tomas, Batangas, kung saan talaga nagsimula Bulalo. Ang kasama ko ay si Vice Mayor Armando Silva ng Santo Tomas, Batangas. Vice, ano ba, kailan po ba talaga nagsimula itong Bulalo dito? Kung di ako nagkakamali, siguro mga 1960s, umpisa na yan eh. Dahil nakagis na po na yan eh. Oo. Actually, ang unang Bulalo rito ay dun sa yung mga restaurant, ay dun sa marami sa amin, dun sa Station Crossing. Sabi, yung mapunta sa Pablo. Yung crossing ng araw, wala pa yung highway. So, ang isa sa mga yung unang ng Bulalo, ay yung aking tiyo, si Efren. Sila kung tumawang tiyo, si Efren Uba. Tapos, nandyan din yung Rose and Grace, andyan na rin. Sila yung trainings. Tapos, tanda ko, siguro yung mga 19, siguro yung mga 1,000 na taon. Tanda ko, may ano dyan, may gumagawa kong recounter. Doon sa tapat namin. At ang kumain? Para kumain na ng Bulalo. Bulalo. 1960s. 1960s, abay, pero mo, 60 years na. 60 years na natin ini-enjoy itong Bulalo ito. Ay ngayon naman, ang kontribusyon ng Bulalo sa Santo Tomas, kumbaga sa kita ng Santo Tomas, di malaki na rin. Una-una, parang yung Bulalo, parang naging tourist attraction dito. Ayun. So, nakilala ang bayan ng Santo Tomas sa Bulalo. Tapos, siyempre, ang tendency ng mga tao, tayo dito, may ibang lugar. So, nakilala yan sa buong Pilipinas, nga sa buong mundo pa kayo. So, contributory yan doon sa Bulalo ng ating bayan. Naka-issuedan na. Oo, ngayon i-issuedan na. Ay siya, maraming salamat Vice. Yan po ang istorya ng Bulalo dito sa Santo Tomas, Batangas. Yan po isa sa pinagmamalaki namin dito sa Batangas at yan po ay kasama sa programa ng Doon po sa amin. Yung ang programang yun ay sasabihin po namin sa inyo kung anong pinagmamalaki namin din sa Batangas. Maraming salamat po. Pero natin muna Kaya, kain muna tayo. Sana ay panghabang buhay na ito. Sandy Olimberio, the best. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di
Sayaw pantumina, kausuan sabi ko, Camarines Norte, sagot Camarines Sur, sa Albay Masbate, Katanduan ni Sorsogon, bantog ang pantumina, kasayaw ng Bicol no. Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Stand up, be counted, let your voice be heard. It's your vote, your voice, you can change your world. Vox Populi, Vox Dei. Blessed day to all of you! Sa ating mga viewers ng Vox Populi, Vox Dei, ang iyong likod, muli nagbabalik, Pastor Dennis Ustaris. Kumusta na po tayo? At alam ko po na nasasabik po tayo sa bawat pag-inog ng mundo sapagkat ang biyaya ng Diyos ay palaging sumasa atin. Lalo na po dito po sa ating pong istasyon, ang DZSB, Serbisyo Balita. At nagpapasalamat tayo kay Sir RJ, no? Talagang nandun po bilang station manager, ay nandun ang suporta sa bawat mga programs po dito po sa ating pong himpilan. Kaya po, hindi na ho natin pakatagalin. Itang araw na ito'y ginawa ng Diyos para sa atin upang ang tinig ng bayan ay ang tinig ng Diyos. Gusto ko lang po kayong tanungin. Napapansin niyo po ba na sa bawat araw ay may nababalita tayong mga bagay patungkol sa gobyerno? O gobyerno sa iba't ibang bansa na katulad sa Israel po na nagkakaroon po ng medyo political turmoil. Gawa ng humahaba ang gera sa Israel at ang mga Hamas sa Gaza ay nagkakaroon sila ng mga pagtatalo-talo. At maging sa Estados Unidos ay nagigirian na ang dalawang partido, ang Republican and Democrat, para sa nalalapit na presidential election. At nakita natin na talagang nagbabatuhan na, ika nga, ng iba't ibang uri ng issue. At maging sa ating bansa, narinig nyo na ba? Republika ng Mindanao? Ito po ay isang napakalaking issue na tunay na unti-unting nakakaapekto, hindi lang po sa ating pong pamumuhay, kundi sa ating pong prinsipyo, sapagkat naniniwala po ko na meron lamang iisang bansa. Isang bansa, isang diwa. Sabi nga, no? At ang pag-unlad ng bayan, disiplina ang kailangan. So ito po ay bayan natin, bansa natin, pinakamamahal. At tayo po yung mga Pilipino na pinanganak dito sa Pilipinas. Pilipino, pinili na, pinino pa. Kaya naniniwala tayo na mahal natin ang ating bansa at gayon din ang ating pamahalaan. Mga giliw na nanonood, pong mga viewers po ng programang Vox Populi, Vox Dei ay tunay na nagmamahal po sa gobyernong ginawa sa atin ng ating mga ninuno at ito po ay patuloy na binasbasa ng pagpapala ng ating Diyos na makapangyarihan. Ngunit may tanong tayo, bakit nga ba ginawa ng Diyos ang civil government? O yung po bang tinatawag nating pamahalang sibil? At alam natin na napaka-importante ng pamamahala o yung tinatawag nating human authority over other humans. At naniniwala tayo bilang tayo po ay mga anak ng Diyos na nilikha ng
ating makapangyarihang Diyos ang gobyerno upang pamahalaan tayo. At meron pang mga katanungan rin. Ano po ba ang dapat gawin o ano ba ang mga responsibilidad ng gobyerno sa atin bilang pangkaraniwang mga mamamayan ng bayang Pilipinas? At isa pa ay meron po isang very controversial na question na sabi nga ng Wikang Banyaga, it is ever right to disobey the government or to try to change the government. Meron bang pumaliling na buting-ting sa ating tenga? Na parang ngayon yan ang issue ngayon? Napalitan ng gobyerno sa Mindanao at humiwalay sa Luzon at Visayas. Kaya hindi na ho, sabi nga ng iba, hindi na magiging Luz Biminda, kundi Luz Bin na lang. Yan. So pag-usapan po natin, ano ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng gobyerno at saan galing ang bawat gobyerno? Meron pong tinuturo ang banal na kasulatan na tunay na isang partikular na mga terminolohiya na ating pong pag-aaralan ngayon at pansinin po natin. Unang-una, tinayo po ang gobyerno at ang nagtayo ay siyempre po yung above to the government and the creator of all things. Walang iba kundi ang makapangyarihang Diyos. Ngayon, ano po ang layunin ng gobyerno at bakit may gobyerno? Unang-una, kung mababasa natin ang mga talata at kabanata sa aklat ng Henesis, at nais ko basahin po sa inyo o sa ating Tagalog, sarili nating pangungusap, ang tunay na pinagmulan at tunay na dahilan kung bakit meron po tayong gobyerno. At maraming yung din nakakalam na ang gobyerno ay nanggaling at naitala sa banal na kasulatan. At gusto ko pong basahin po sa inyo. Sabi po dito, sa Genesis chapter 9, verse 5 to 6, papatayin ang sino mang papatay sa inyo, maging ito'y hayop. Sisingilin ko ang sino mang taong papatay ng kanyang kapwa. Talatang 6, sino mang pumatay sa kanyang kapwa, ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa, sapagkat ang tao'y nilalang, nilikha ayon sa larawan ng Diyos na dakila. Yan po ang tala mula sa banal na kasulatan. So, ang unang misyon o responsibilidad ng pamahalaan natin, ng Republika ng Pilipinas in particular, ay the government should punish evil and encourage or promote goodness. Yan. Ibig sabihin, ang gobyerno po daw ang isa sa mga pangunahing responsibilidad nito, parusahan ang nagkasala at i-promote, palaganapin ang kabutihan at ang kapakanan ng mga mamamayan. Tunay po na yan ang layunin ng gobyerno. Isa sa layunin. At dito, makikita natin na ang gobyerno na nilikha ng Diyos ay nasa isang kalagayan na dapat ay napapaloob sa utos at mga decrees at panukala ng Diyos. The first indication of God's establishment of the government in human society ay nangyari dito po sa buhay ng pamilya ni Noe. At alam naman natin na nung araw, dahil sa kasalanan ng tao na minana natin dun po sa ating pong ninunong si Adan at Eva, ay lumaganap ang tao, dumami ang mga tao, at isa nga doon na pangyayari ay napatay ng kauna-unahang tao na anak ni Eva at ni Adan, si Cain, ang kanyang kapatid na si Abel. At nang lumaganap ang tao, lumaganap rin
ang kasalanan at ang bunga nito. At dumating ang sukdulan na ang Diyos ay nainip, nagalit sa pagpapahinuhod niya na patuloy na maging maayos, maganda ang pamumuhay ng mga tao, ay taliwas ito sa nangyari at nagkaroon nga po ng dakilang pagpuksa. At inilagay nga sa pinagawang arko ng Diyos, Noe ang kanyang pamilya. At sa loob ng 40 araw at 40 gabi ay nabuksan ng bukal sa ilalim ng mga seas and oceans at umulan ng walang tigil at tunay na nagkaroon ng dakilang baha. At pagkatapos ng mga panahong yon ay dumaong sila Noe at ang kanyang pamilya at sila'y dumako ang kanilang paanan sa kalupaan. At doon nag-umpisa ang pangalawang sibilisasyon ng mga tao. Ibig sabihin, mula kay Eva at kay Adan ay naputol iyon noong dumaong yung daong sa lupain at ang pamilya ni Noe ay nagpanimula ng angkanang mga tao. So dito, in chapter 9 of the book of Genesis, makikita natin na ang tao ay nagkaroon ng saloobin at kaisipan na hindi nababatay sa kaisipan ng Diyos. Kaya nagbigay ng batas. Nagbigay po. No? Para bang kapag nakita mo na mga anak natin ay nag-aaway, nagbibigay ka na ng house rules. O, kayo ay maghuhugas ng pinggan, kayo maglilinis ng bahay, at yun ang dapat nilang gawin. Ang nangyari ay dumating ang pagkakataon, dumami uli ang mga tao. And then, ibinatas ng Diyos sa tao. Yun nga pong ating pong nabasa kanina. Na papatayin ang sino mang papatay sa inyo, maging ito'y hayop. Sisingilin ko ang sino mang taong papatay ng kanyang kapwa. That is the first governmental rule of the man's civilization o human civilization. At nagkaroon ito ng pamantayan at God indicated that the crime of murder expressed in the biblical image of shedding the blood would be punished. Kaya ang gobyerno natin, may mga batas. And under the Republic of the Philippines Constitution ay nandoon yung capital punishment. No, nung araw, naalala ko noon. Bata pa ako, I think 1970s po yun, ay meron pong isang Chinese drug lord na pinarape firing squad doon. Live. At naalala ko rin yung nung ni-rape po, I think si Miss Maggie de la Riva ba yun? Hindi ko maintindihan kung siya ngayon ang rumip sa kanya ay mga famous rich people sa Manila at nasilya elektrika ho yun. Yung iba po ay hindi nasilya elektrika pero nakalimutan ko yung pangalan ng taong nasilya elektrika. Talagang live. So may capital punishment noon. At ang mga tao talagang natatakot. And then dumating pa nga yung martial rule ay lalo na hong nasindak ang mga tao dahil may curfew at may mga iba't ibang uri ng mga punishment sa makagagawa ng mga bagay na hindi kaya-kaya. So the government should punish evil and encourage goodness. Ang gobyerno rin po nung araw, natandaan ko, ang under the rule of the President Marcos, ang nag-umpisa nung Masagana 99, and then yung tinatawag na Green Revolution, and then yung Cocoban nung araw na napakasarap, no, na may palaman pa nung araw na pinadadala sa bawat mga eskwelahan. Nung nag-aaral ako sa elementary, busog na busog kami kasi
Yung koko ba na gano'n, ang laki. Bago maubos ng isang grade 1 na katulad ko nung araw, ay halos hindi maubos at may naiuwi pa. So the government not only punish good, but really have a way to promote the goodness, the development, and the camaraderie of all countrymen in that particular country. Kaya nininiwala tayo na napaka-importante po ang ginagawa ng gobyerno. And the command that God is really doing well, even here in our 21st century civilization. Kaya kung makita natin, no, na napaka-importante ho ang command na ito na parusahan ng mga nagkasala, bigyan ng magandang kumbaga pabuya ang nakakagawa ng mga mabubuti. Kaya po nandun po ang tunay na pagkakaisa at tunay na pagtutulungan ng bawat isa. So magbabalik po tayo sa ating pumimpilan at magbabalik mamaya ang Vox Populi, Vox Dei pagkatapos po ng ilang paalala. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping lagi mo ang lagi ko hinihintay. Narinig kami sa Santo Tomas, Batangas, kung saan talaga nagsimula ang bulalo. Ang kasama ko ay si Vice Mayor Armando Silva ng Santo Tomas, Batangas. Vice, ano ba, kailan po ba talaga nagsimula itong bulalo dito? Kung di ako nagkakamali, siguro mga 1960s, sa yan eh. Dahil nakagis na po na yan eh. Oo. Actually, ang unang bulalo rito ay dun sa yung mga restaurant, ay dun sa marami sa amin, dun sa station po, crossing. Sabi yung aking... yung papunta sa Pablo. Yung crossing ng araw, wala pa yung highway. So, ang isa sa mga unang kaunangahan ng bulalo ay yung aking tiyo, si Efren. Sila kung sumamang tiyo, si Efren Uba. Tapos, nandyan din yung Rose and Grace, andyan na rin. Sila yung trainings. Tapos, tanda ko, siguro yung mga 19, siguro yung mga 1,000 na taon. Tanda ko, may ano dyan, may gumagawa kong recounter. Doon sa tapat namin. At kumain na ng bulalo. 1960s. 1960s, abay, pero mo, 60 years na. 60 years na natin ini-enjoy itong bulalo ito. Ay ngayon naman, ang kontribusyon ng bulalo sa Santo Tomas, kumbaga sa kita ng Santo Tomas, di malaki na rin. Una-una, yung parang yung bulalo, parang naging tourist attraction dito. So, nakilala ang bayan ng Santo Tomas sa bulalo. Tapos, siyempre, ang tennis ng mga tao, tayo dito, may nila, ibang lugar. So, nakilala yan sa buong Pilipinas, nga sa buong mundo pa kayo. So, contributory yan doon sa ulat nito na naka-issuedan na. Oo, ngayon i-issuedan na. Ay siya, maraming salamat Vice. Yan po ang istorya ng bulalo dito sa Santo Tomas, Batangas. Yan po isa sa pinagmamalaki namin dito sa Batangas at yan po ay kasama sa programa ng doon po sa amin. Yung ang programang yun ay sasabihin po namin sa inyo kung ano ang pinagmamalaki namin din sa Batangas. Maraming salamat po. Kaya tayo, kanin muna tayo. Sana ay panghabang buhay na ito. Sandy
body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ng lagi mo ang lagi kong hinihintay. Sayaw pantumina, kausuan sabi ko, Camarines Norte, sagot Camarines Sur, sa Albay Masbate, Catanduanes Sorsogon, Bantog ang pantumina, kasayaw ng Bicol no. Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Stand up, be counted, let your voice be heard. It's your vote, your voice, you can change your world. Vox Populi, Vox Dei. At nagbabalik muli ang Vox Populi, Vox Dei, ang tinig ng bayan, ang tinig ng Diyos. At babatiin muna po natin ang ating mga viewers at bago po pagbati ay bumabaan po kami ng pakikiramay po namin, no? Kay Ma'am Estrella Romantico, namatayan po sila ng isang mahal sa buhay. At ang programa po natin po ay we are really giving our condolence to the bereaved family. Naniniwala po tayo na ang kalooban ng Diyos po ay patuloy na kayo po ay magkaroon ng comfort
at pagkakaisa lalo sa isang napakabigat na pagkakataon. At nice ko lang pong batiin, siyempre po, yung ating pong mga viewers. Yan, so, number 1 po si Sir Dexter Gallardo. So, Sir, kumusta na po? Salamat po at kayo po ay nanonood po. At gayon din po kay Ma'am Estrella nga po, kanina po ay tayo po yung nakiramay. At good afternoon na rin po sa inyo, Ma'am. And then also kay Ma'am Heights Petalio. Ayan, nabanggit niya, Nutriban po, ang sarap nun. Tunay nga po, Ma'am. Pero palagay ko, hindi na kayo nakaabot niya. Mukhang bata pa ho kayo eh. Okay. So, salamat sa Diyos sa ating pong mga pagbating yon. At nawa po ay pagpalain po kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng inyong mga endeavors in life. Okay. Meron po isang, bago po natin talakayin muli, ang pangalawang puntos po natin na responsibilidad ng gobyerno. Nais ko lang pong banggitin muna na ang government po sa buong mundo ay meron pong iba't ibang uri ng forma o mukha. So, sa kabatiran po ng marami, ay gusto ko pong banggitin lang po yung mga forms and types of government that is now existing all over the globe sa ating pong, dito po sa ating mundo. Unang-una po ay yung tinatawag na direct democracy. Yan. So, meron pong direct democracy. Hindi katulad natin, tayo po yung pangalawang bahagi ng democracy. Yung pong representative democracy. No, meron tayong representation sa Congress, may senator po tayo. No? So, dalawang klase po yon. Isang democraticong direkta and then isang representative democracy na kung saan ay pinangangalagaan ang bawat karapatan at ang mga batas ay dapat na hindi nanduduhagi ng sinumang tao. Kaya nga sabi po ni Dr. Martin Luther King, no, I have a dream that someday my daughters will not be judged by the color of the skin, but by the content of their character. No? Siya po yung Black American, African American na nakapaglaban noong 1960s para po magkaroon ng pantay na turing at human rights ang mga African American noong araw po. No? And then, pangatlo ay may tinatawag din naman pong socialism. Katulad po ng People's Republic of China. Socialism po yan. So, ibig sabihin po ay ang kanila pong gobyerno ay masasabi na rin natin medyo autocratic. Dahil yung pong Politburo, yung pong pinuno po, no, nila ay talagang makapangyarihan. Hindi naman ho absolute, pero makapangyarihan po talaga. At ewan ko lang po kung chinecheck po sila, kung meron man silang Congress or Senate, palagay ko wala. Pero sila po ay iisa lamang ang kanilang partido. Yun nga, Communist Party of People's Republic of China. So, ang pang-apat ay yung pong, ito yung hardcore, medyo hardcore po to. At ang tingin ko ay iisa na lamang na gantong bansa. Yung tinatawag na communism talaga, pure communism. Ito po ay ang North Korea. Ayan. Na at the whims of the leader, ay talagang parang kung ano gusto niya. Yan, paputukan ng Hawaii ng missile, paputukan niya. Without the Congress or the Senate. Para sa Amerika, kapag ka ang makikipaglaban ng Amerika, nagpapaalam pa ho saan po? Sa gabinete niya, sa Congress, at sa Senate. At pag wala pong go signal ng Congress o ng Senate, hindi ho makikipaglaban. Kaya ho yung pakikipaglaban ngayon po ng coalition, yung United Kingdom Armed Forces, United States Armed Forces, no, at France, ay meron po ho yung kumbaga binibigyan pa ng maraming talakayan bago ho mag-go signal. Para bombahin po yung Yemen, South Yemen, na nandun po yung mga Houthi rebels na tinitira naman ng missile yung mga
tanker, yung mga barko na nagdadala ng iba't ibang uri ng mga commercial commodities sa iba't ibang bansa. Kaya nagmamahal po ngayon ng mga bilihin dahil po dyan. Pagdating mo sa Suez, bago makarating ng Suez ka, nalilubog na yung barko. No? So, meron pa isa, yung tinatawag na monarchyism, na ilan na lang po yan. The best example is the King of England. Dati Queen Elizabeth of England no? Ayan. Sabi ng daddy ko, tsaka mami ko, kasi British citizen, sila doon nakatira, mga kapatid ko, mahal na mahal po ng kanilang mamamayan yung Queen Elizabeth dati, ngayon po yung King Charles, no? At sila pala ay sustentado ng gobyerno, no? Talagang yung kingdom o monarchy para bang fairy tale, no? And the king and queen live happily after. So kakunti na pong ganyang bansa, yung absolute pero may prime minister sila, pero may king pa rin. Yeah. And then isa pa yung oligarkiya. Ang namamahala naman yung alam niyo na, yung mayayaman. Yung mga feudal lords. Kung sa Japan po ang titingnan natin example, may mga feudal lords po yun. Kaya lang, noong mga 19th century yun, nagkaroon na po sila ng isang one form of government. Isa ring feudalism o oligarchism nung araw, yung mga mayayamang businessman, yung sa Europa ho. Kaya mga feudal lords kung tawagin. Mga prince, mga nobility, mga mayayaman. So sila yung halos namamahala sa bawat mga estado o state. And then, yung pinaka-worst form of government ay nga po, autocratic leadership, autocratic government na talagang pinalalakad lang po parang ang communist sa North Korea. No? So parang ganun. So walang Congress, walang Senate, walang check and balance, wala po lahat. At siya lang ang tunay na nasusunod. So, magiliw na tigapanood ng programang ito, kanina nga, at the break of the program ay merong isang napaka-sensitive controversial issue na brought in sa akin ni Sir RJ, yung ating station manager. So, salamat Sir RJ sa pagbubukas ng topic na yan. Ang topic na yan po ay patungkol sa separation of the church and the government. Ayan, narinig niyo po ba yun? Na mandated po, even ang unang nagtala ng ganyang panukala ay yung pong continental government ng hindi pa United States, no? Yung pong barkong Mayflower, no? 17th century, galing England, no? Mga Briton ay hinanap ang kanilang kapalaran doon po sa North America. Ang North America po ay Canada na at saka United States of America. At nagtayo po sila doon ng mga colony. At nung mabuo po yung colony, na even though ang dami pong nalaga sa kanila noon, una-una sa sakit, and then yung mga Indian ambushes. Kasi ang North America, especially yung part ng US po, ay mga Indians po. No? Well, actually, ang trivia nga doon, hindi dapat India ang tawag sa North American Indians. Sapagkat ang India ay nasa Asia. No? Kaya lang, nung makita ito ni Christopher Columbus, ang tinawag niya ay Indian. Sa akala niya, yun ay India. No? Kaya dito, makikita natin na yung pong separation of church and state ay ang mga Amerikano po nagpanukala niyan. No? According to the Constitution of 1776 ay pinanukala po nila Benjamin Franklin, no? Sila Alexander Hamilton and Thomas Jefferson. So yung mga signatory po ng Constitution of the United States of America ay nagsabi, meron pong may mga amendments po sila doon. No? At ang first amendment na ginawa nung ma-ratifikahan yung Constitution na yun, the first amendment after 1 year, separation of church and state.
Well, in my part, sa akin po opinion, there is advantages and disadvantages. This advantages, first of all, advantages ay dahil galing sila sa monarchical rule sa England. Yung kung tawagin po United Kingdom, which is composed of Britain, Northern Ireland, Wales, tsaka Scotland, ay ayaw nila na mangyari sa itatayo nilang bansa na magkaroon ng hari. Ayun. Kasi nung araw, remember, mga hari po, warlord, talaga nakikipagbakbakan. Yun na lang po 100 years war between England and France. Nangyari po yun, 100 years war. Nag-aaway-away mga hari dahil sa, yun nga, mga vested interest nila sa kayamanan, sa kapangyarihan. Nagsawa po ang mga Briton na yun at pumunta nga po sila. Hinanap nila ang Diyos doon sa North America. At natagpuan nila. Nagkaroon sila ng kalayaan. At yun nga ang ginawa nila, sineparate nila ang pamahalaan at ang, kumbaga, religion, yung church. Now, isang madugong mantsa sa kasaysayan ng mundo na yung separation of church and state, bago nangyari yun, ay nagkaroon po sa history o church history. Kasi I'm also a professor of church history sa Bible School. Kaya napagdaanan po pong basahin ng lahat ng mga yugto ng kasaysayan from the 1st century up to the 21st century. Ang nakita ko po, ang advantages ng paghihiwalay talaga ay kapag ka tunay na buktot o hindi tamang pamamahala ng isang namumuno kahit sa simbahan, nagkakaroon po ng napakatinding mga bagay na nagdudulot ng kamatayan ng maraming mamamayan. At tulad na lang na isang example po, yung tinatawag na Inquisition. Kung alam natin po yung Inquisition, kaya ko na banggitin ko anong relihiyon po yun, no? Na kapag ka hindi po sila, yung mga mamamayan sa isang lugar sa bansa, ay hindi sumasang-ayon sa doktrina nung relihiyon na yon, ay sinasabit po sila sa tinatawag na courtroom scenario na lilitisin na bakit kayo gano'n, ba't kayo erehe, mali ang turo nyo. Alam niyo po ba, dumating yung pagkakataon, the darkest time or years sa church history ay mismong mga leader ng simbahan pinapapatay yung mga tao hindi sumasang-ayon sa doktrina ng kanilang simbahan. Yun po yung tinatawag na Inquisition. At napakarami, milyon po ang namatay at tinorture. And that is really based on true facts in history. Even in secular history, makikita natin yun. That's why, dumating yung pagkakataon, yun nga po, na gusto ng tao na i-separate ang church sa government para bang walang pakialaman. Pero ang katotohanan po, ano advantage na ang government naman po ay under the leadership of God, na kung tawagin natin ay theocratic government o ang namumuno kay Diyos. Hindi, I'm not talking about religion. I'm not talking about religion because there are so many religion in this world. At naniniwala tayo na pag namuno ang tao, may pagkakamalian. Pero pag namuno ang Diyos at ang kanyang mga salita, kaya nga po, Vox Populi, Vox Dei, kapag namuno ang Diyos, masaya ang bayan. At anong advantage naman, o disadvantage I mean, ng pagkakahiwalay po ng simbahan ng Diyos at ng pamahalaan? Meron rin po. No? Look at the example of the United States of America in their Senate and in Congress. Ang states po, may 54 states I think, kasama Hawaii and Alaska. May kanya-kanyang batas po yun. May kanya-kanyang senador. Bawat states. Kaya paglipat mo doon sa, halimbawa, nasa California ka, lilipat ka ng bandang South, Texas. Iba na batas doon. No? Kung no parking, pwede ka mag-park. Ayan. Nung araw nga
Di ba? May libro ko noon regarding sa iba't ibang states sa US. Bawal mag-short, maglalabas ka sa bahay. May states na gano'n. May states naman na pwede kang nude mag-swimming sa beach nila. Diba? Iba't ibang states po yun. Now, what are the disadvantages of separating God's governance, His word, to the people? Ngayon, ako, totoo yun eh. Hindi ako naniniwala na ang nangyayari yung separation of God, religion o church and state. Bakit po? Di po ba kapag nagpo-prosesyon, Roman Catholic Church, gumagamit siyempre ng ano po yan, ng road, public taxation money ng tao ginamit doon. And then kami po, yung aming church po, nagbabayad pa rin po kami na meron pa kaming business permit kung tawagin. Even though hindi business ang church. Hindi yung business yung church namin. Nire-require lang po. At gusto ko, nire-require rin ng BIR, Bureau of Internal Revenue, na magkaroon ng resibo. Bakit to? Nagtatites, nag-o-offering, nagdo-donate yung ibang mga tao, mga member. Ini-issuean po namin yan na tinatawag na official receipt, hindi ho delivery receipt. Official receipt po yun. Kasi may binabanggit po ang banal na kasulatan. Gusto ko lang pong banggitin po. At salamat ni Sir RJ at binuksan niya ang topic niya. Na may kaugnayan rin naman. Remember po, sa banal na kasulatan, may binanggit po si Apostol Pablo that Apostle Paul exhorted the people of God to submit to the authority of the government. And remember, the government in those days are the Roman government, not the Jewish government. No? Sila Pablo, ang mga kalimitan mga Kristiyano noon po, sa panahon ni Pablo po, Apostol Pablo, ay mga Hudyo. Pero, dahil nasakop sila ng Roman Empire, nagbabayad sila ng taxation. Kaya nga may maniningal ang buwis eh. Galit na galit sila doon. And then, nagbibigay rin sila sa templo nila. Kaya may nagsabi sa ating Panginoon. Sinabi, kinakailangan ba magbuwis kami sa imperyo ng Roma? Ano ginawa ng ating Panginoon? Humingi ng isang denaryo. Ang denaryo po isang Roman coin po yun. 1 day wage po yun. Tingnan niya. Sabi niya, kaninong larawan ang nakaukit sa denaryong ito o sa baryang ito? Ang sabi ng mga Pariseo sa Saduseo, sa Caesar. Ang sabi ng Panginoon, alam niyo naman ng Panginoon Diyos one-liner buwag na ang iyong argument Give unto Caesar what is due to Caesar, and give to God what is due to God. May separation of church and state ba? Wala akong separation of church and state doon. No? Why? Ito po sabi po ni Apostol Pablo. Babasahin ko lang po. No? Romans chapter 30, verses 1 to 7. Let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God. And those that exist have been instituted by God. And therefore, whoever resists the authorities resists what God has appointed. And those who resist will incur judgment. For rulers are not terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then, do what is good, and you will receive his approval. For he is God's servant for your good. But if you wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God's wrath on the wrongdoer.
Therefore, one must be in subjection, not only to avoid God's wrath, but also for the sake of conscience. For because of this, you also pay taxes, for the authorities are ministers of God. Attending to this very thing, pay to all what is owed to them, taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. So, ibig sabihin lang po, respetuhin natin ang pamahalaan, sumunod po tayo sapagkat lahat ng pamahalaan ay galing sa Diyos. Nasaan po ang separation? And the third fact, no, ang nangyari nga ho, nung i-separate po sa United States of America, ang church, ang tinig ng Diyos, sineparate ng pamahalaan sa tinig ng tao. Alam niyo ba nangyari? Marami nagpanukala, nag-rally po. Abortion, nagkaroon ng abortion. Same-sex marriage. Maraming mga batas po. Yung pong sa public school, hindi ka pwedeng mag-decorate ng Belen, ng parol. Hindi ka pwedeng mag-pray sa US. United States public school system, you cannot pray. From preschool to grade 12, senior high, public school. And even the universities, hindi. Bakit? Sasabihin nila, ako Mormons, ako Muslim, ako ganyan, ako Buddhism, Sikhism ako, Hinduism ako. O huwag kayo magpe-pray involving your God. Dapat pati prayer namin. So, ang ginawa po ng Senate, na gano'n ng batas, na wala ng prayer. So, that is really the sad thing about separating God to the people and even to the government. So dito, we can see that the civil government is so important because it is instituted by God. Katulad po ng government institution, ayan, government institution po yan, instituted by God po yan. Educational institution, medical institution. Di po ba? So we cannot separate it. In my own opinion, no? Ito po yung opinion ko po, hindi po ako lang po kay Sir RJ, pero hindi po ito opinion ng DZSB o ng kalatang nandito po na mga kasama po natin mga anchorman, no? Pero ito po na pag bulay-bulayan po, you cannot separate man from God because man came from God. Kaya kung may katanungan po kayo, kung may reaction kayo, please, pwede po kayong magtanong po. Ayan. So, medyo babatiin lang po natin. Medyo dumadami po yung mga nanonood sa ating pong programa. Ayan. Siyempre, ang aking pong pinakamamahal at ang aking fan, number 1 fan, walang iba kundi si Pastor Adam, ang aking kaisa-isang may bahay. Ayan. And then, pati pala yung aking anak na nasa ate Chloe. Ayan. So, binabati po natin. No? Break time siguro sa kanyang work. And then, si Pastor Jasper rin po, Amaro, ay binabati natin ang ating pastor po dito po sa Mahada Out, ang Herald of the King Global Ministry. And gayon din po kay Sister Hazel. Yan, nanonood po siya from Makati. Ayan. So, isa po siyang administrative staff po sa Palawenya. At sa office po sa Makati po siya. Sabi niya, praise the Lord. And then, wow! Binabati ko po rin yung ating kasama, si Brother Jojo Busayog. Ayan. So, kasama ho natin niya way back 2002 sa isang broadcast media outfit rin po. At yun din po, binabati ko rin po si Pastor Ronnie Oco. Wow, Pastor Ronnie from San Pedro, Laguna. And also kay Tita Belen Gatchalian. At salamat po rin, na nagpapasalamat po tayo, Tita Belen, sa inyo pong pagsuporta at sa lahat po ng nanonood po ngayon sa programang Vox Populi, Vox Dei, ang Tinig ng Diyos. Tinig ng Bayan. So, magbabalik po ang ating programa
sa pamagitan po ng ilang mga palala sa ating himpilan. Why do people choose Las Mall? It's legit. Or get twice your money back. Shop from our biggest brands and enjoy 10% cash back. With 30 days return guarantee. Las Mall. Shop now. It's legit. Lazada. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalagi mo ang lagi ko hinihintay. Narinig kami sa Santo Tomas, Batangas, kung saan talaga bulalo. Ang kasama ko ay si Vice Mayor Armando Silva ng Santo Tomas, Batangas. Vice, ano ba, kailan po ba talaga nagsimula itong bulalo dito? Kung di ako nagkakamali, siguro mga 1960s, isa na yan eh. Kaya nakagis na po na yan eh. Oo. Actually, ang unang bulalo rito ay dun sa yung mga restaurant, ay dun sa marami sa amin, dun sa station Borsing. Sabi yung aking... yung mapunta sa Pablo. Yung crossing ng araw, wala pa yung highway. So, ang isa sa mga yung unang ng bulalo ay yung aking tiyo, si Efren. Sila kung lumabang tiyo, si Efren Uba. Tapos nandyan din yung Rose and Grace, andyan na rin. Sila yung Trinings. Tapos tanda ko, siguro yung mga 19, siguro mga 1,000 na taon. Tanda ko, may ano dyan, may gumagawa ng recounter. Doon sa tapat namin. At ang kumain? Parang kumain na ng bulalo. Bulalo. 1960s na po siya. 1960s, abay, pero mo, 60 years na. 60 years na natin ini-enjoy itong bulalo ito. Ay ngayon naman, ang kontribusyon ng bulalo sa Santo Tomas, kumbaga sa kita ng Santo Tomas, di malaki na rin. Una-una ay parang bulalo, parang naging tourist attraction dito. Ayun. So nakilala ang bayan ng Santo Tomas sa bulalo. Tapos, siyempre, ang tennis ng mga tao, tayo dito, may ibang lugar. So nakilala yan sa buong
Pilipinas, kami nga sa buong mundo pa kayo. So, contributor yan doon sa mula dito na i-issue na. Oo, ngayon i-issue na. Ay siya, maraming salamat, Vice. Yan po ang istorya ng Bulalo dito sa Santo Tomas, Batangas. Yan po isa sa pinagmamalaki namin dito sa Batangas at yan po ay kasama sa programa ng tungkol po sa amin. Yung ang programang yun ay sasabihin po namin sa inyo kung anong pinagmamalaki namin dito sa Batangas. Maraming salamat. Pero natin muna tayo kain muna tayo. Sana ay panghabang buhay na ito. Sandy Olimperio, the best. Oh, beanie, beanie, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Dumping ang lagi mo, ang lagi ko hinihintay. Why do people choose the mall? It's legit. Or get twice your money back. Shop from our biggest brands and enjoy 10% cash back. With 30 days return guarantee. Lazmall. Shop now. It's legit. Vox Popular, Vox Day, the voice of the people is the voice of God. Stand up, be counted, let your voice be heard. It's your vote, your voice, you can change your world. Vox Popular, Vox Day. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Pastor Dennis Ostaris, ng programang Vox Populi, Vox Dei. Ang tinig ng bayan ay tinig ng Diyos. So babati ko muna po ang isang government employee po ng ating pong pamahalang panlungsod, si Ma'am Pilipina Cuevas na namumumusta po. Musta po, Pastor? At nanonood sa ating pong istasyon na ito na DZSB, no? Serbisyo Balita. At tutuloy po natin ang ating po pag-aaral. Nandito na po tayo sa susunod na responsibilidad po ng gobyerno. At ito po yung medyo kalmahin po ang puso po ng mga government leader po natin, no? Dahil talagang ang salita po ng Diyos at ang tinig ng bayan po ay gusto kayong makita na maayos ang pamamahala, sapagkat ang susunod pong puntos natin that the government or civil government should enforce justice. Uulitin ko po, justice, katwiran at katarungan, and defend the weak, upang i-uplift po natin, depensahan po natin yung pong walang, kumbaga, kakayanan sa batas, yung ating mga mamamayang napakahirap na salaylayan ng lipunan. Ito po ay responsibilidad nyo. Ang pamahalaan po na tinuturing ng Diyos ay yung pamahalaan
nakikinig. Yan. Oh. At ang pamalahang tunay na tinayo ng Diyos ay yung pamalahang iniisip, hindi ang sarili, kundi ang mga taong umaasa sa kanya. No? Kaya napaka-importante ang banal na kasulatan upang igiya ang ating governmental responsibility. No? Upang makita ano ang naaayon sa dikta ng puso ng Diyos sa ating mga ginagawang mga batas. Babasahin ko lang po ang isang napakalinaw na salita ng Diyos na tunay na, sabi nga, open review is better than secret lang. Dahil ako nga po ay karoon na rin po ng pagkakataon na maging counselor o nagpapayo ho sa government officials po. Naging tinatawag po tayong advisor. Kaya nakita ko rin po yung hirap ng ating mga namumuno. Pero narito po ba na kasulatan, may binabanggit po sa mga namumuno na pansinin po ang mga talatang ito ng banal na kasulatan upang makita nila ang katatayuan nila at ang katatayuan ng kanilang pinagsisilbi. Narito po sa Awit 82, talatang 2 hanggang 4. Ito po ang banggit sa talatang 2. Dapat ninyong itigil na paghatol na hindi tama. Tumigil na ng paghatol sa napanig sa masasama. Bigyan ninyong katarungan ng mahina at ulila. At huwag ninyong apihin ang mahihirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahihina at mahirap sa kamay ng masasama. Sila'y dapat na iligtas. Tila parang may narinig bagay yung ting, ting-ting-ting, di o tingaling-iling, no? Nang binoto po natin sila. Yung nakaluklok sa pamahalaang pangbansa, pangsyudad, panglalawigan. At nakita po naman natin ang kanilang kasipagan. Ngunit dahil napapalumitian po sila ng napakaraming mga natin po, mga ayudante, mga government official din po, ay tila baga na bago makarating, meron nga akong this is not a political program, no? Pero ako po'y mamamayan. Nagbabayad po ako ng buwis ng dito po sa ating pumbansa. No? At kapag meron pong tinatawag na gustong humingi ng tulong, ay napakarami pong bureaucracy. Ay, sasabihin ko muna dito kasi department head. Ay, dito muna kay Bisor. Ay, dito muna kay secretary. Ay, dito muna sa kabilang ano muna po. Sa kabilang ano muna po. Ay, napakaganda po. Napakaganda ng mga improvement. No? Nung isang, kailan ba yun? Mga 2 linggo na nakakaraan. Dahil nga meron po tayong eskwelahan. Even though private Christian school po to ay nagpasa ko pa rin po ako sa ating pong city government at kumuha pa rin po kami ng mayor's permit. Yan. At nagbayad. At ngayon, nakita ko naman, no? Maganda, ang bilis po ng daloy. Yung flowchart po sa city government. Nung pagkuha po ng permit, ay mabilis naman. No? At nabawasan na yung, yung mga empleyado na nakaharap po sa sa kanilang laptop o sa kanilang computer na naglalaro ho ng games. Sa totoo lang naman, no? Totoo lang naman. At nakita ko naman na meron ho mga pagbabago, progressive changes. No? Pero ang gusto po natin pong banggitin ay kinakailangan na ang gobyerno natin na galing sa Panginoon ay nagpaparusa sa masama at nagagawad ng premyo o whatever token para sa mga government employee na talaga namang kuba na sa paglilinis, no? Yung sa GSO, no? Naglilinis doon. General Services.
At meron naman talagang sasaluduhan po natin na mga government employee na katulad dun sa Kapitolyo nung araw, nung kumukuha ko police clearance doon pa sa Kapitolyo, no? Sabi ko, sir, ito, paano mala? Ano ho, hindi ho ko tumatanggap po ng ganyan. Kasi, nakasanayan natin na siyempre parang sa akin, naawa naman ako sa mga opisyal natin ng mga militar, napakahirap po, 24/7 po yan. Nasa kaliwang, yung kaliwang paa ay nasa lupa, yung isa ay nasa hukay. No? Binigyan ko, sabi niya, hindi ako natanggap niyan. At kahit kailan ako tumanggap na pang merienda lang to, sir. Hindi ako natanggap niyan. Even though hindi ako nagsusuhod, naawa lang ako dahil ang dami niyang papeles, no? At gusto ko naman bigyan ng refreshment po yung si Sargento. Pero sabi niya, hindi ko talaga. Saludo po ako, sir. Siguro kayo po retired na rin po, no? 1980s po yun. At naniniwala ako na marami pa rin hanggang. Kaya lang, no? Ang twist of istorya is that where justice means ruling according to the just standards of the law, God's law, kinakailangan i-enforce po natin. Iba po yung tumitingin lang sa tinititigan. Diba ba? Dito po sa bayan po natin ay nakita ko naman na pinag-iigi, tinitipelo. Kaya lang ay marami pa rin na mga bagay na aayusin, lalo na ho sa pagpapatupad po ng mga batas. Isang example na lang po ay ang batas trapiko. Sabi ko nga, nawa po yung sidewalk clearing operation na minandato na rin po ng batas at kahit po sa local LGU po ay minandato ay sana naman po buwan po natin ng paraan. Tara po, ginagawa ng paraan po na Public Order and Safety Office, no? At kaya nga lamang ay may mga ating mga mamamayan na talagang double parking na pag sinita mo ay talagang dumadating na bakit? Iyo ba to? Kaya yan ang sabi ko sa akin sabi ko, dadaan lang po ang inyong lingkod. Sabi, naman pwede kang dumaan mo dyan Sabi ko, counterflow po tayo. Talaga naman pong dapat enforce natin ang batas. Enforce the justice. At gayon din naman, defend the weak. Sana naman po, yun nga, pagka may mga illegal settler tayo, ng mga kababayan, ay bigyan rin po naman natin ng karapatan na hanapan. Kasi nasa linalo po yun. Na dapat hanapan po ng pagtitirhan kung sila man po'y informal settler o illegal. Ay bigyan natin ng legal na matitirhan. Kaya saludo po tayo. Dito po sa, alam naman natin, sa city government natin. Lalo na ho sa city housing. At binabati ko po ang hepe po dyan. Pwede ba ako bumati po, Sir RJ? Kay Bishop, Engineer Ronnie De La Cruz, na napakabait pong lingkod bayan. Na talagang pag meron po ako tinulungan, Sir, Engineer, ito po yung nasa release po, wala talaga po, balo na ho, wala material. Ay, wala problema, Pastor, sige, halika tayo natin, may pabahay ngayon si BBM. Mid-rise condominium pa titirhan. Ay, napakaganda ang proyekto niyan. Yung pabahay po ng ating pong Presidente Marcos na 6 million homes o 6 million units ng pabahay para po sa ating pong mga marginalized na mga kababayan na sa laylayan ng lipunan. Salamat po dyan. Kaya po, kung talaga pong namumuno ay maka-Diyos at sumusunod sa patakaran ng Diyos, patakaran po ng batas ng Republika ng Pilipinas, ay matutuwa po ang sambayan ng Pilipinas, ang sambayan ng Puntiga Kalambot. At saludo naman po tayo sa ating Mayor Ross, kaibigan rin naman natin yan. Sila attorney, Vice Mayor, at sa mga sangguniang pang lungsod natin. At alam ko, kikisigan pa nila. Lalo pa nilang gagawin ang lahat ng mga bagay, mga batas na isusulong sa sangguniang pang lungsod upang maipatupad ito alang-alang
sa kapakanan ng mga namumuno po. Kaya, nakita natin, meron po tayong 3 puntos na dapat na ma-emphasize dito po sa na ang gobyerno ay kinakailangan po ay ipatubad ang tunay na batas, walang labis at walang kulang, at depensahan ng karapatan ng mga mahihina at mahihirap. Unang-una, magbigay tayo ng atensyon doon sa mga, sabi sa Bible ay mahihina, fatherless, ibig sabihin mga wala ng mga magulang, tatay, nanay. So kasi sa pamahalaan po noon, theocratic government sa Israel, ay ang mga balo ay kawawa, lalo babae. Wala silang karapatan. Hindi nga sila nag-aaral. At talagang naandoon na kulang sila sa karapatan sa batas. Kaya ang dikta ng puso ng Diyos, tulungan sila. Pay attention. Special attention. Gawin din po tayo. Sa 21st century, yung pa rin po. Absolute truth pa rin. Absolute morality po natin na tulungan ng mga mahihirap. Mga salat sa pananalapit, salat sa karapatan. At pangalawa po, ay bigyan po rin natin po naman ng fair and righteous judgment. Do not show partiality. Kapag kaho naman ang ating pong, di ba, meron po tayong Public Attorney's Office. Ayan, napakaganda po niya. Kapag nagkaroon po ng asunto laban sa isang kababayan natin mahirap, ay may lalapitan. At dalangin ko po na ang bawat korte natin, may be MTC o regional, ay magkaroon ng patas na hatol at naniniwala ko na that they're working it out because of the moral recovery, moral ascendancy law na panahon pa ni then President Ramos and then President Gloria Macapagal Arroyo. Sinusugan po ng iba nating mga presidente. So nawa ito po ang makita. And then huli ay magkaroon sila na ang mga masasama naman po, lalo na ho yung nagnakaw lang o nakapatay lang dahil sa pangangailangan, ay magkaroon ng patas na turing. At huwag itong, alam naman natin, minsan yung culture of death, kahit sa ibang bansa, meron ganun eh. Yung tinatawag pong vendetta. Yun. Nawa po ay naniniwala ko na kinakailangan pantay po tayo lahat sa batas. At kung nakagawa man ng kasalanan yon, remember po, ang nagkasalay tao, ngunit ito'y udyok po ng kaaway ng tao. Sino po yun? Satanas. Even in Ephesians chapter 6, no? Makikita natin, 10 to the following. Our enemy, our war is not sa dugo at laman, kundi sa mga nagahari sa kapangyarihan ng kadiliman, sa kalawakan. So, ibig sabihin, hindi yung tao eh. No? Pag kami nagkasala yung tao, patawarin natin. Always remember, patawarin natin. Bigyan pa rin ng karapatan. Bigyan pa rin ng turing na makatao. At yan ang tunay na responsibilidad ng pamahalaan. Kaya nagpapatuloy po tayo at naniniwala tayo na sa ating pong pinag-aralan ngayon ay nabibigyan tayo ng pagbubukas ng ating isipan at puso. And also a bird's eye view ng pamahalaan po natin, ng pamahalaan ng Diyos na binigay sa atin ay puro kabutihan natin ang ina. Kaya sa oras po ito ay bago ko tayo magtapos ay naniniwala ko na meron tayong mga bagay na gustong mangyari sa ating buhay. At malaki ang responsibilidad po ng gobyerno. The heavy load of the government really ay ramdam nila. Ngunit dahil nandiyan kayo, inihalal tayo ng taong bayan, kinakailangan po na ang tinig ng bayan ay marinig po ng pamahalaan sapagkat sila'y
bibigyan ng hustisya ng tinig ng Diyos, ang salita ng Diyos. Kaya ho, sa ating pagtatapos, a rundown of our what we have been talking about is that God has appointed that authority, the governmental, binigyan sila ng karapatan, leeway, upang pamahalaan tayo dahil sa paghahalal natin sa kung appointed man. Pangalawa, ang civil ruler o yung pong pinuno, sibil, pamahalaan, ay sila yung nagbibigay ng punishment sa mga nakakasala. At nawa, kung magkasalaman, ay ireforma. Huwag namang, yun nga, dumadating nga daw, pagka medyo nasa loob na, ay nakakatakot na. So, alam nyo, may ibang mga bansa, pinipinturahan po nila ang kanilang karsel ng magaganda kulay, pink, ayan, green, ayan, parang dito sa studio natin, green, at huwag naman natin pinturahan ng kulay black, kasi yung psychology of color, kung makita natin, may effect po yun sa pagkatao ng isang tao. So, sanawa po, mapaganda natin. Lalo nga mapaganda yung buhay nga doon Kaya ang dami may livelihood program doon. May mga simbahan na rin po sa National Bilibid Prison. May mga nag-aaral doon ng kolehiyo. Napakaganda. At nawa, yung pagpaparusa ay hinahinay. Huwag bara-barabay. Sabi nga. And then pangatlo at panghuli, ay ang civil ruler po, ang ating pong mga lingkod bayan, ay nagbibigay naman ng parang tap in the shoulder. Ang ganda ng ginawa mo. Magiging role model ka ng ating society. So, bigyan natin papuri. Huwag naman palaging papurihan natin si gobyerno. Papurihan, ang galing ng ginawa. Tarpaulin. Ano kaya itong gobyerno natin ay magpatarpaulin ng mga magagandang ginagawa ng mga mahihirap? Pangkaraniwang elemento ng ating society. Itarpaulin naman natin mga pagmumukha nila. Sabi natin, itong taong to, 5 taon na o 10 taon na naglilinis ng kalye. Ilagay ho natin sa tarpaulin. O sa social media account nyo, sa Facebook. Di ba? Isang uri ng responsibility po rin ng gobyerno. Yung motivational factor po yun. Yung bang parangalan natin. Bigyan nyo ng trophy. Di pagkabigay sa iyo ng trophy, ibigay mo naman doon sa government employee mo. Para bang ganon? Para maging masaya tayo lahat. Yung motivation sa bata, galing ng anak ko sa pag-aaral, lalong gagalingan niya. Diba, sa kapulisan natin, o sa butuhan natin. Bureau of Fire Protection. Bureau of Jail and Phenomenology. Kaya pinagpe-pray ho namin yan. Sa amin pong church, lahat po kayo pinagpe-pray. Hanggang barangay tanod. Mula the highest governmental office of the land, de Malacanang. Pinagpe-pray natin. Lahat ng branch of government. Lahat ng gabinet. Kaya po sa oras po ito, sa aking pagtatapos, nananawagan po ako sa ating pong pamahalaan. At ito po yung dikta ng puso ko po. Ipagpatuloy nyo ang magagandang mga layo na hindi nakakatupagin karapatan, hirap, o nang walang kakayanan. Ipagpatuloy nyo rin ang mga reforma. Naniniwala ako, kayang-kaya natin. Hindi lang mo sa pamamagitan ng mga alokasyong pananalapi, kundi yung puso, importante. Sabi nga ng Gilas Pilipinas, puso! At talagang ibadanas natin sa mga taong kanilang mga karapatan. Sa mga nakatatanda, mga senior citizen, ibigay na kaya natin po yung 100,000 bago pa mamatay. Para ba staggered basis, 80 anyos pala, ibigay nyo na 20,000. Ito naman po yung biro, pero totoong biro po. Sino ba makaka-100? Ano ba, 70. Staggered basis, bigyan nyo ng 15,000. Para si Lolo, si Lelong, matuwa naman po. At ito po yung kiliting biro ko lang naman po sa inyo. Pag nilay-nilayan rin muna. At saka po yung mga magdagdag pa ng eskwelahang libre.
Ganda yung CCC natin. Para hindi naman magsisiho yung iba na hindi kapasok sa CCC. Magtayo po tayo. Maganda yung programa yata ni Congressman naman, no? Yung PUP dadalhin dito. Maganda ho yan. Polytechnic University of the Philippines, no? Magkaroon po ng College of Medicine. Biro mo, tiga barangay Timbuktu. Wala naman. Iba yung mga barangay na mahirap at makapag-aral ng doktor. Napakaganda. Napakaganda at makapag-social concern rin naman siya sa community na. So, yun lang po, mga giliw na panood at palaging nakaantabay sa istasyon natin, DCFB, Serbisyo Balita. Ako po si Pastor Dennis Ustaris, nagpupugay sa ating mga government officials, lalo na sa ating mga mamamayan ng Kalamba. At naniniwala po tayo na ang pagkakaisa natin, ang pagdadasal natin sa buong may kapal, at ang kasipagan at pagsisikap natin ang magdudulot ng papakinabangan na nakikita ng mga future hope of our country. Sama-sama po tayo. Magbago, mababaguhin, paunlarin pa ang maunlad na, sapagkat alam natin, kalambago. Pa kay Kristo. Salamat po at sa mga nanood po na hindi ko po nabanggit, salamat po sa inyong lahat at nawa po ang salita ng Diyos ang mamutawi sa ating mga bibig at ipamuhay po natin. Sapagkat we believe that interpretation without applying the Word of God is abortion in the sight of our Lord. Ito po ang inyong lingkod, muli bumabati, nagpapasalamat at nananalangin na pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Vox Populi, Vox Dei, tunay na para sa Diyos. Salamat sa lahat. Vox Populi, Vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Stand up, be counted, let your voice be heard. It's your vote.